dear beloved, Boss Mike Cervera. So eto na mga kababayan, naku, wala na. Dismayado na lahat ng mga tao sa mga Duterte. Pasok, pakinggan nyo to. Milyon ang populasyon ng Davao City. Ilan daw, tandaan nyo to Tandaan nyo to. 1.8 milyon ang populasyon ng Davao. 1.8 million ang populasyon ng Davao City. 1.8. 1.8. Ha? City. Bakit yung mga mobilization ng KOJC at saka dun sa laban sa impeachment ni Sara, hindi ganun kalaki? Bakit a few hundreds lang? Alam nyo, may Bakit? Bakit daw? Bakit few hundreds lang? Hindi 32. 32 yung nagrally hanggang naging 2. Hanggang naging 2, 3 na lang yung nagrally sa EDSA. Nung kahapon, hinuli pa yung isa. So 2 na lang natira. Putik na rally na yan. Yung mga DDS na nagrarally sa kabila, mga kababayan, 3 na lang natira nung nakaraan, di ba? Hinuli pa yung isa. O di 2 na lang. 2 na lang natitirang rallyhista. Kapag isa na lang, matatawag nyo pang rally. Ay, nako. Matatawag nyo pa bang rally yan kung 2 na lang? Putik na lang, mag-jack and point na lang kayo. 2 lang nagrarally, no? O kaya gayahin nyo si Apwang. Alam nyo si Apwang noon? Ayun, hunger strike. Hindi kumain, 10 araw. Gawin nyo rin yon doon, sa EDSA. Sanay naman kayong di kumakain, eh. Di umupo lang kayo doon. Yan. Huwag kayong kumain, huwag kayong uminom ng tubig. 10 araw. Yung ganong mga rally, simpleng-simple lang. Di ba? Yung si Apwang, nung ginanapan ni Philip Salvador. Putik na yun, si Philip Salvador pa pala gumanap doon kay Apwang. O kaya, ang gawin ninyo, epektibo. Nakita nyo yung Rotonda, Quezon City. 2 na lang naman kayo, eh. Akyatin nyo! Umakyat kayo doon saan? Doon sa, doon, yung monumento doon. Sa may Rotonda, di ba? Akyat kayo doon, tapos tali nyo. Yung mga sarili nyo, baka malaglag kayo. Concern lang ako. Di ba? Concern lang ako. Tali nyo yung sarili nyo, tapos dala na rin kayo doon ng microphone. Di ba? Ano ba tawag doon sa ginamit natin nung rally? Yun, di ba? Tapos magsisigaw kayong 2 doon. Hindi kami bababa rito hanggat hindi bumababa si Pangulong Bongbong. Ganon. Di ba? Pares kayo. Talo yun. Talo presidente, bakit? Isa lang yun, kayo 2 eh. Paano mananalo pa sa inyo? Kayo nasa taas, 2. Si Pangulong Bongbong, isa lang, nakaupo pa. Yun, manawagan kayo, lamang na kayo. 2 kontra 1. Ang sigaw ninyo, hindi kami bababa rito hanggat hindi bumababa si Bongbong Marcos sa Malacanang. Ganon. Epektibo yun. Tinuturuan ko kayo. Kasi kung 2 lang kayo, wala eh. Nagmumukhang tanga na lang kayo. Yung mga DDS na nandito na mangilan-ngilan, yayain nyo. Kaysa nandito sa channel ko. Hindi nakakatulong tong mga to. Lalo lang nabubuking yung mga kabobohan neto. Sige na, eto na. Putik na yan, Pasok, bakit? Bakit daw? Ulit. 1.8 milyon ang populasyon ng Davao City. Bakit yung mga mobilization ng KOJC at saka dun sa laban sa impeachment ni Sara, hindi ganun kalaki? Bakit a few hundreds lang? Alam nyo, may nakausap tayo ng mga supporters din at mga leaders ng mga Duterte sa Davao City. Nako, eto na, may palusot na mga kababayan. Eto na. Aminin nyo na. Wala na.
Eto pang si Sara, sabik na ipagtanggol siya. Tapos ang katwiran ngayon ng mga Duterte, pinipigilan daw nila. Naniniwala ba kayo dyan? Pinipigilan na ngayon. Siyempre, palusot yan. Kaya nga hindi yung nagpuntahan kasi pinigilan namin yung mga yan. Pero sabik na silang makabuo ng mga kababayan. Na makabuo ng people power nila. Oy! Tama na. Binobola kayo niyan, oy. Sino ang pinigilan na wag pumunta ng EDSA? Di ba? Organisado kayo. Mas marami pa yung pagkain kaysa sa nagpunta na relihista. Kung ang pagkain nila mga kababayan, 300 sila 30 lang. Kaya wag na kayong magtaka kung bakit umabot ng 1 linggo yan. Dahil ang supply ng pagkain ng 30 relihista na pumunta, abay pang 1 linggo na. Alam nyo na, mas marami yung pagkain na dinala kaysa sa mga relihista na nagpunta. Nung nakita ni Sara, umikse na. Bakit ko konti lang yung mga yan? Paano? Sabi ng mga vlogger nila, Sara Duterte, bisitahin mo naman kami. Binisita, mga kababayan, nung binisita, lalong kumonti sila. Ayaw na. Ayaw na. Sara, wag mo na ipilit. Kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tapingin ka. Ayaw na ng mga tao no? Mga kababayan, kay Sara, tsaka kay Duterte. Ito ngayon yung palusot nila. Ito to. Wait, pasok. 200s lang. Alam nyo, may nakausap tayo ng mga supporters din at mga leaders ng mga Duterte sa Davao May nakausap daw ng mga supporters, leaders ng mga Duterte City kung bakit hindi ganun karami yung mga nagrarally ngayon na bakit daw, ang tanong daw bakit hindi daw ganun karami nagrarally. Paano yung mga iba, yung mga DDS nandito nagpapanggap na mga DDS lang. Panggap lang yung iba dyan. Karamihan dyan mga kababayan, maka Marcos talaga. Kasi kung yung mga yan, solid na DDS talaga, wala rito yung mga yan. Tuloy. In favor of mga Duterte sa ginawa nila ngayong demolition job umano ng admin sa mga Duterte. Ang sabi lang Wala na nga. Dapat nga ngayon kayo lumabas tayo namang anyaya. Mga DDS, huwag niyong tigilan ha. Pumunta ng EDSA. Gawin yung CR, ang bawat kanto't sulok niyan. Nang sa ganun naman, Di ba? Baka sakali dumami kayo. Mga DDS, punta na tayo sa EDSA. Sasamahan ko na kayo. Samahan ko na kayo. Dali. Sino gustong pumunta ng EDSA? Pagtanggol si Sara. Puta, ayaw na nila Bakit mga kababayan? Ito yan. Kaya wala nang nagpupunta, matagal na nilang ginagawa yan. Sa sobrang tagal na nilang ginagawa, yung karamihan nawalan na ng gana. Nawalan na ng gana yung mga tao kasi wala namang nangyayari sa kanila. Ang nangyayari na kakantsawan lang pag-uwi nila. Pag-uwi nila ng bahay, ang tanong ng kapitbahay, ganire, kumusta yung rally nyo? Okay lang. Ikalawang araw, pag-uwi, tatanungin uli ng kapitbahay, kumusta uli yung rally nyo? Ayun, okay lang. Pangatlong araw, pumunta uli sa rally. Tinanong uli ng kapitbahay, kumusta yung rally nyo? Sabi nung kapitbahay, huwag ka nga tanong ng tanong. Napapanood mo naman, nakukonti lang kami, nagtatanong ka pa. Sabi dun sa kapitbahay, tanong ka pa ng tanong, napapanood mo naman, nakukonti lang kami. Ay, nako. Ibang klase ito mga Didi.
Yeah. Ito, palusot lang nila to eh. nila, ina-advisean daw sila ng mga Duterte na huwag nang makisama, makisawsaw sa gulo. Ay, never kong narinig yan. Never kong narinig na nagsabi si Digong, si Sara, na ano? Huwag sumali sa rally? Tanong ko, sa dami-dami ng press con na ginawa ni Sara, binanggit niya ba yan? Hindi niya binanggit yan. Eto, palusot na lang nila. Ayaw nilang mapahiya masyado. Pero bistado, mga kababayan. Bistado na. Di ba? Nawala na talagang may gusto dito sa pamilya ni Duterte kasama na si Sara. Oh. Di ba mga kababayan? Wala na. Game over na yan. Huwag nyo nang ipalusot na kayo nagsabi. Di dapat sinapubliko nyo yan. Para nang hindi na nagpagod yung 30 doon. Di ba? Pinagod nyo pa yung 30 doon eh. Ayun, nahuli pa yung isa. Di dadalawan na lang. Ngayon, alam nyo na. Palusot ito. Wala na talaga. Wala nang may gusto sa mga Duterte. Yung mga mangmang at taong grasa na lang natitira. Tuloy. Tupagin nyo na lang kung ano ang ganap nyo sa buhay. Huwag nang sa mga rally kasi according to Vice President Sara Duterte, ayaw din niya ng gulo. Ay, nako, narinig nyo ba? Sa dami-dami ng press con na ginawa ni Sara, meron ba siya sinabi ni minsan na wag na kayong pumunta ng rally? Meron ba? Wala. Walang sinabing ganon. Di ba? Anong sinasabi nyo na wag pumunta? Di dapat sa press con sinabi niya. Si Sara atat na yan. Atat ng maagaw ang kapangyarihan. Anak ng pating na yan, di ba? Tapos ito yung palusot nila. Sabi daw ni Sara, wag na daw pumunta yung mga relihista. Ganap nyo sa buhay. Huwag nang sa mga rally kasi according to Vice President Sara Duterte, ayaw din niya ng gulo. Yun nga yung during kay Attorney Zulaika Lopez na yung Nakarinig nyo yan? Ayaw ng gulo? Naniniwala ba kayo na ayaw ng gulo ni Sara? Hoy! Baka nakalimutan nyo ito. Pasok mo nga yan, Boss Mike. Baka nakalimutan nila ito, itong sinabi niya. Ina ninyong lahat. Merry Crispiatos, Uwishi, Tempura. Yung lahat. Sa sobrang sarap ninyo, nalagay ko kayo sa resibo. Basta, pag ako, nategi bumbum, may sinuwagan na akembang na bangbangin hey, si Bibi Hey Hey, Tsaka si, kinemparahas, at saka si kinimparahing kumpumporoho. Pag kayo talaga, gigigas ako sa inyo, bes eh. bakit minang ko inaano eh? Inaano ba kayo? Nakimko ba kayo? Gusto ko lang naman manindigan sa lahat ng mga sumusuporta na 32 million. Di ba, Char? Natandaan nyo ba yan? Yung po sinasabi nyo, ayaw ng gulo? Eto na. Putik na yan, paglipat niya sa ospital at may nagrarally doon ng mga supporters ni Vice President Sara Duterte, sinabihan niya na uwi na lang kayo. Uwi na lang daw sila. Walang sinabing ganon. Wala, nagpadala pa nga ng pagkain eh. Tingnan nyo, uwi na lang, uwi. Kasi nakakahiya na kayo. Siguro ganon, Ha? Sabi niya ito, pinauwi daw ni Sara yung mga nagrarally. Pakinggan nyo maigi. Doon ng mga supporters ni Vice President Sara Duterte, sinabihan niya na uwi na lang kayo. Na yung Sara Duterte, ayaw din niya ng gulo. Yun nga yung during kay Attorney Zulaika Lopez na yung siege doon, paglipat niya sa ospital at may nagrarally doon ng mga supporters ni Vice President Sara Duterte, sinabihan niya na uwi na lang kayo. Nako! Uwi na lang kayo, nandun nga si Banat Bay eh. Di ba? Talay! Uwi na lang kayo para hindi na daw lumaki yung gulo at Anong hindi lumaki yung gulo? Ikaw pa nga, alam nyo, napakasinungaling ni Sara,
kung gusto mong wag lumaki yung gulo, si Pangulo nga nagsabi na ano, never say never. Diba? Si Pangulo napakabait eh. Anong pinagsasabi na itong mga ito? Malintikan kayo. Ito nga si Pangulo, papasukin nga natin. Mr. President, Ating presidente na si PBBM ay walang pakialam sa ating gobyerno at hinahayaan lang ang kaliwat kanang pandurugas at pandarambong ni Inday Sara Marahil. Patuloy pa rin na magmumukhang mangmang ang mga Pilipino tungkol sa mga paglulustay at pagwawalda sa pera ng mamamayan. Subalit makinig kayo, yung mga mangmang daw. Yung mga DDS na mangmang, makinig kayo ha. Makinig. Makinig kayo rito. Pakinggan nyo maigi, ulitin ko para sa inyo. Alam nyo, tong channel na to, para sa inyo talaga to eh. Yung mga mangmang na DDS, para sa inyo talaga to tong channel na to. Kasi etong mga karamihan na nandito, yung 99% dito, maulat na mga ano neto eh. Mulat na. Ang alin? Ang mga isip neto. Yung kayo talaga eh. Kahit itanong nyo pa kay Ballpoint Man eh. Sige tuloy. Nandiyan si Ballpoint Man. Subscribe nyo yan ha. Pakinggan ninyo. siguro kung ang ating presidente na si PBBM ay walang pakialam sa ating gobyerno at hinahayaan lang ang kaliwat kanang pandurugas at pandarambong ni Inday Sara Marahil, patuloy pa rin na magmumukhang mangmang ang mga Pilipino tungkol sa mga paglulustay at pagwawalda sa pera ng mamamayan. Subalit napakabuti ng Diyos dahil tayo'y nagkaroon ng presidenteng tunay na may malasakit sa ating mga Pilipino. Siraan man siya ng kaliwat kanang pambabatikos at pagyurak sa kanyang pagkatao, pero nanatili pa rin siyang mapagpakumbaba at patuloy na ginagawa ang tungkulin para mapaunlad ang bansa. At puksain ang korupsyon sa tulong ng mga mambabatas na mayroon ding tunay na malasakit sa ating mamayan at sa bansa. Kaya patuloy nating ipanalangin at suportahan ang ating Pangulo para sa kanyang kaligtasan na siyang itinalaga ng ating Panginoong Diyos. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Mabuhay ang bawat Pilipino. Mabuhay daw kayo. Mabuhay si Pangulong Bongbong! Alma Manika po. Shout out, Kabsat Makoy. Ito sinasabi nyo, ayaw ng gulo. Ayaw ng gulo ni Sara? Basagulera? Supporters ni Vice President Sara Duterte, sinabihan niya na uwi na lang kayo. Uwi na lang kayo para hindi na daw lumaki yung gulo at yung media na lang daw ang magbabantay sa kanila. Kasi Nako, media, magbabantay sa kanila. Di ba inaaway ng mga DDS yung mga yon? O ano sabi nila? Ay, mga bayaran kayo! Mga media, bayaran kayo! Kita nyo mga kababayan, lahat na lang ng kumontra sa mga Duterte, bayaran. Tapos sasabihin, pati rito, ang liit ng channel ko. Di pa nga nagto 200 to. Mula nung 30 to, lagi na lang sinasabing bayaran tong channel na to eh. Ha? Paano naging bayaran? Nandoon yung mga malalaking channel. Yun ang dapat bayaran. Dito, yung mga nanonood dito, mga multo. Tanong nyo pa kay Sara, parehas kami alam nyo na.